Eto tanong ko ngayon sa inyo, ibig ng Diyos 'di ba lahat ng tao maligtas. Ngayon eto tanong ko mga kapatid, si Daniel ba, tao? Yung mga KNP ba, tao sila? Yung totoo lang, oo meron. Hindi po mga lobo. Yung kilala mong napakalupit na manggagawa, na palahatol, tao ba siya? Ngayon, tanungin ko kayo, para sa inyo ngayon. Ngayong nalaman natin ang mga panloloko, mga kaipokrituhan, papayag ba kayo maliligtas sila? Gumawa ang Diyos ng tao. Mahal niya tao. Gusto niya lahat maligtas. Gumawa siya ng hell. Ngayon, hindi para sa tao yun. Nakuha niyo mga kapatid? Para yun sa diablo at mga anghel nito. Kaya ang Diyos, hindi siya naglagay ng impyerno para panakot. Para yun sa diablo at mga anghel niya. Pero siyempre, pagka ikaw, hindi ka na talaga ma-repair, yan ang punta mo. Basurahan ka. Kaya, alam nyo mga kapatid, ang mabuting binubunga nung pagkatakot sa Diyos, Kawikaan 9:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Karunungan, matututo ka. Nakakaunawa ka. Magiging sharp ka. Kita nyo leader ngayon ng MCGI. Purol. Walang karunungan. Wala kasing takot sa Diyos eh. Wala. Kaya nga, sabi nung alam niya yon. Sabi niya, kailan ba kasi magigising itong KNP na to? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi yan magigising. Yan ang tunay nilang kulay. Yan yung totoo. Bakit? Kaya nga, ikaw gusto mo nang lumabas eh. Na ngayon, lumabas na siya. Nung nag-usap kami, ano pa lang. Ako nga eh, hindi ko natiis yung kaipokrituhan, kaya ako lumabas eh. Bakit hanggang ngayon nandyan sila pinagtatanggol pa? Pinabablock pa tayo. Imaginin mo. Pinasasama tayo, hindi naman tayo masama. Hindi yan sa natutulog o yan ang tunay nilang kulay. Sa tao, kailangan magpakita ka ng takot para to enforce the law, para merong kaayusan. Correct? Diba? Yan yun eh. Kaya nga may disiplina eh. Pag wala kasing pangil ang batas, walang pangil ang batas ng isang gobyerno, ng isang bansa, wala. Chaos. Lalabas ang mga magnanakaw, lalabas ang mga terrorist, manggugulo. Ganyan yun eh. Kaya may enforcement. At pag nag-enforce ka, pag nagnakaw ka, anong gagawin? Kulong ka. Kulong ka. Parang magulang sa anak, di ba? Hayaan mo ba? Yun ang question dun eh. Ikaw, magulang, hahayaan mo ba yung anak mo mapapahamak? Di eh. Binubuksan ko lang sa inyo yan mga kapatid. Pagsamahin natin yung ganyang pananaw. Alamin natin ano ba layunin ng hell o ng impyerno. Simulan po natin mga kapatid. Unang Timoteo 2:3-4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig, na ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Malinaw yung layunin ng Diyos eh. Ibig po niya, lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. So, kaligtasan sa lahat. Wala siyang tinatangi. Nakita nyo? Wala diyang wala diyang certain group. Walang condition yan eh. Lahat. Wala diyang walang requirement. Yung pagliligtas per se ng Diyos. Walang requirement. Ibig niya. Gusto niya talaga lahat maligtas. Wala siyang tinuturing na irrelevant o hopeless ka na. Wala siyang tinatangi. Hindi siya exclusive. Kaya nga, dito pumasok yon. Nung nag-uusap kami nung isang malapit din sa akin. Kaya parang, parang hindi kaya pananakot lang yun ng Diyos. Binibigyan ko kayo ng isipin. What if, pagdating sa huli, mahal niya ang Diyos, mahal niya ang tao eh. What if, pagdating sa huli, lahat tayo ligtas? Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Sige nga, mag-react nga po kayo. Example, personal na, sa level na ng sa akin na lang. Mahal ko mga anak ko. Papayag ba ako na sa dulo ng buhay nila, parang yung pangarap ko sa kanila ako mismo ayoko.
Bandang huli, ayoko silang maligtas sa madaling sabi. Ayaw ko silang mapabuti. Meron bang ganong magulang? Sige nga po, meron ba sa inyo? Pag walang wisyo siguro. Alam nyo, pag mahal na mahal mo anak mo, ayaw mo siya mapahamak. Tao lang tayo. Hindi naman tayo makapangyarihan sa lahat. Pero you will do everything you can para ang anak mo hindi mapahamak. Para ang anak mo mapabuti. Para ang anak mo hindi maghirap. Para ang anak mo, pag nawala ka man, pag nawala ka na pala, hindi siya mahihirapan. Kung meron ka mang dinanas na hirap, ayaw mong maranasan niya yun. Kaya, ang tanong, papayag kayo anak nyo? Yung anak mo mismo, kayo mga magulang, kayo mismo, yung mga may magulang, ano ang nyo? Hatol nyo sa anak nyo. Ayan mismo, kayong mga may anak mismo. Ano po ang masasabi nyo? Ngayon, nakikita nyo mga anak nyo ngayon. Tinutukoy ko mismo yung inyong mga anak ngayon. Sige nga. Hindi naman lahat tayo mabubuti yung mga anak. Pero lahat na tayo. May nagsabi, wala po nun bro. Sabi sa Facebook. Ay, sa YouTube. Wala nun eh. Saan? Sa mapagmahal na magulang. So, ang kausap ko, ang topic natin, yung mapagmahal na magulang. Ito tanong ko ngayon sa inyo. Ibig ng Diyos, di ba lahat ng tao maligtas? Ngayon, ito tanong ko mga kapatid. Si Daniel ba? Tao? Yung mga KNP ba? Tao sila? Yung totoo lang. Meron. Hindi po mga lobo. Yung kilala mong napakalupit na manggagawa, napalahatol, tao ba siya? Ngayon, tanungin ko kayo, para sa inyo ngayon. Ngayong nalaman natin ang mga panloloko, mga kaipokrituhan, papayag ba kayo maliligtas sila? Walang puot walang puot. Hindi ako nag-create ng we're speaking about truth lang, common sense. Papayag ka, maliligtas sila. Kung magbabago, Diyos naman ang hahatol. Opo Brad, yun ang ibig ng Diyos yun. So gusto mo maligtas si Daniel. Yun. Pero yung ginagawa niya ngayon, kaligtas-ligtas ba yon? O bandang huli, liligtas din naman siya. Nakuha nyo ngayon, nakita nyo mga kapatid. Payag po, magsisi lang po. Nakita nyo mga delulu? Nakita nyo yung sinasabi nyo masasama? Ayaw Pinatutunayan ko lang sa inyo. Payag po. Tumapayag silang iligtas. Magsisi lang po. Kita nyo? Si Brad Jericho nga gusto rin niya maligtas si Daniel. Mga KNP, mga palahatol na mga manggagawang kanin, di ba? Pero ngayon, di ba? Yung ngayong ginagawa nila, ano sabi? Siyempre hindi. Yan. Pero hindi kasi ibig sabihin nito mga kapatid. Tama yung kanina, may nakita akong comment. May free will. Hindi aalisin ng Diyos yung kalayaan natin pumili. Ang pag-ibig kasi ng Diyos, mga kapatid, hindi siya sa pilitang kaligtasan. Hindi siya ganun. Hindi niya pipiliting hilahin ka. Dito ka lang. Hindi, dito. Ito gamitin mo. Opo, nandiyan ka. Dito ka. Hindi siya ganun. May free will ka. Dahil pag-ibig niya yun sa atin. Yung kanyang pag-ibig, paghikayat, pag-anyaya. Kaya nga, ibig ng Diyos, ibig niya lahat ng mga tao, mga ligtas. Hindi niya sinabing, ililigtas ko ang lahat ng mga tao. Nakita niyo? Gusto niya. Kasi may free will ka Gusto niya lahat ng tao maligtas. Pero, ito ang pero. Ang reality, ang tao, ito real talk. Dahil ang bawat tao may sariling interest, may sarili siyang gusto para sa sarili niya, pakinabang niya. Ang tao greedy. Ang tao ay tao. Pag hindi mo kinontrol ang sarili mo, sinungaling ang tao. Ang tao mapanglamang Gusto niya siya ang lamang. Yan ang tao. Ang tao walang utang na loob. Basta't may interest na,
pagka lalo na nasukol siya, naipit siya sa sitwasyon, nandun sa mawawala yung kanyang interes. At ang tao kaya magtakwil ng pinaka-close na kaibigan pagka self-interest na. Hindi lahat. Siyempre, Brad, ano naman, hindi lahat. Pero tinutukoy natin yung common sa tao, ganun. Nakukuha nyo, mga kapatid. Kaya nga, may intindihan mo eh. Kailangan may co-control. Mapapatino mo ba yung isang tao kung puro kabutihan lang? Sabi nga, human nature of human is greed. Yan, part talaga siya ng common of society. Hindi mo mapapatino ang tao kung puro buti lang. Kailangan din ng takot para kumilos ka ng tama. Parang sa anak. Minsan-minsan, paparusahan mo. Minsan-minsan naman, tatapikin mo. Para lang din yan yung mga pet lovers. Di ba? Ayaw mong saktan pusa mo, aso mo eh. Pero minsan pag sobrang kulit, medyo hindi naman yung parang mababalian na ng buto. Medyo natatapik mo eh. Para magtanda. Minsan lang. Merong ganun. Meron naman, hindi naman physical. Pero, i-deprive naman. Sige, wala kang cellphone, 1 linggo. Parusa yun eh. Sa trabaho, bro, hindi ka titino kung wala kang suspension. O, di ba? Kaya ang tino ni Brad Jericho sa trabaho. Bakit? Pag hindi ka matino, masususpindi ka. Nakita niyo, mga kapatid. Yan. Kaya, balik tayo sa Diyos. Di kung Diyos, hari. Siya yung hari. Di yung impyerno ngayon. Pwede niyang gawin yung tool. Pwede niyang gawing bahagi yun para sa pag-govern niya ng kanyang mga nilikha. Nakita niyo, mga kapatid. Isang paraan yun para makita mayroon ngayong bigat yung pagsunod mo sa kautusan. Bakit? Merong kaparusahan eh. Pag masama, may parusa. Pag mabuti, may gantimpala. Ngayon, meron ba talagang impyerno, mga kapatid? Basahin po natin. 25:42 ng Mateo. Patuloy. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy, sila na may magsisisagot na magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom o nauhaw o isang taga-ibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy, sila'y sasagutin niya na sasabihin. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ang Panginoong Hesus mismo nagsabi, merong eternal punish, walang hanggang kaparusahan. And that is hell. Yun ang impyerno. Kung pananakot yan, kayo, sa tingin nyo, sasabihin ni Kristo yan. Sasabihin ng Panginoong Hesus yan. Kung mananakot lang siya. Kung pananakot yan, hindi yan sasabihin ng Panginoong Hesus. Dahil hindi naman siya nagbubulaan. Ngayon, eto ngayon. Gusto ng Diyos maligtas ang mga tao. Pero meron pala talagang impyerno. Parang, ba't ganun? Bakit merong walang hanggang kaparusahan? Ba't may hell? Gusto lahat maligtas. Ikaw, gumawa ka ng mga na mahal mo yung nilikha mo. Gusto mo lahat sila maligtas. Ba't naglagay ka ngayon ng pupuntahan na hindi mo naman sila gustong mapunta doon? Ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Yan. Tanong, para kanino ba yung impyerno? Mateo 25:41. Kung magkagayoy,
Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Para kanino po yung impyerno, mga kapatid? Para kanino? Sa tao ba? Sa dyablo at sa mga anghel, sa mga kasama niyang mga cohorts. Sino? Mga anghel. May tao ba dyan? So, Brad, sabi na nga ba lahat ng tao maliligtas. Halukay ube. Ganun na ba? Huwag muna kayong, hindi muna, wait. Sabihin nyo, may mali na tayong tinuturo. Wait lang. Kanino ang impyerno? Diablo at mga anghel nito. Tandaan nyo, hindi tao yun. Diablo at mga anghel. Hindi kasama dyan yung tao. So, para kanino ngayon yon? Yan. Sabi nga, mahal ng Diyos ang tao. Di ba? Nakita nyo? Magko-contradict ba ang Diyos? Hindi niya ko-contradict ang Diyos. Ganito, mindset ulit. Gumawa ang Diyos ng tao. Mahal niya tao. Gusto niya lahat maligtas. Gumawa siya ng hell. Ngayon, hindi para sa tao yun. Nakuha nyo, mga kapatid? Para yun sa dyablo at mga anghel nito. Nakuha nyo? Ngayon, ganito yan. Parang ganito, mga kapatid. Meron ba kayong basurahan sa bahay? Lahat naman tayo may basurahan. Para saan yung basurahan nyo? Tapunan ng basura. Tapunan ng dumi, ng kalat. Ngayon, galing ka sa Costco. Galing ka sa supermarket. Galing ka sa department store. Bumili ka ngayon. Let's say, baso. Bili ka ng magandang baso. Binili mo ba yon para ilagay mo sa basurahan? Kaya naman bumili nun para itapon mo lang yun sa basurahan eh. Iniingatan mo nga yun eh. Lalo na pagka gustong-gusto mo yung baso mo. Gusto mo nga, ikaw naguhugas eh. Ayaw mong ipahugas sa mga kasama mo sa bahay eh. Kasi baka mabasag nila eh. Ngayon, yung mug mo, ako may mug ako eh, na nasa office. Pingas na. As in, nabasag na yung handle. Dinikit ko pa. Gamit ko pa rin hanggang ngayon. Nakita nga minsan nung nasa HR namin eh, sabi niya, ay, sa CJ yung nakakatakot naman yung mug mo. Kasi nga, may dikit. Eh, imagine mo, pag mabigat yun, paano pag natanggal yung dikit? Eh, mahalaga sa akin yung mug ko eh. Kaya ko naman bumili ng bago. Dinikit ko pa. Na hanggang ngayon gamit ko. At pag nabasag uli, kung kaya ko pang idikit, ididikit ko uli siya. Pakiramdam ko. Nakukuha nyo kung saan tayo pupunta? Pag wala na talagang halaga yung baso. Paano pag nabagsak tapos nagkadurug-durug ngayon? Saan mo na siya ilalagay? Sa basurahan. Kasi hindi na siya maibabalik. Ang tao ngayon, mapupunta lang sa impyerno pag talagang nagpakasama-sama ka na. Kasi pwede ka pang i-repair kung marirepair ka pa. Hanggat kaya kang i-repair, hindi mo itatapon eh. Kahit ilang beses ka pang nasira, pero kung pwede ka pa, hindi ka pa itatapon eh. Right? Nakita nyo mga kapatid, para sa tao ba yung impyerno? Hindi para sa tao yun. Pero, pagka nagpakasama-sama ka na, wala na. Tatapon ka na sa basurahan. Hindi ka na magagamit talaga eh. Walang church dyan, mga kapatid. Hindi kailangan ng ano dyan. Hindi nga kilala si Jesus eh. Diba? Kailan ka namin nakita, hubad? Nagugutom. Kapatid ba yung tinutukoy dyan? Eh, lahat yan, lahat. Hindi kailangan kaanib yan sa church. Lahat yan. Hindi nga nila kilala eh. Nakita nyo mga kapatid? Ganyan ang pagliligtas ng Diyos. Amen mga kapatid. Ngayon, i-apply natin sa reality, very effective yan. Bakit? Katulad ko na laging mabilis magpatakbo, nakokontrol ako ng mga
nagbabaril ng speed. Dahil pag nahuli ako mabilis, magpa-fine ako, magbabayad ako. Ano nangyari? Nakontrol ako. Ano ang kapalit? Nasagip ako, nasagip din yung maaari ko madisgrasya. Nakuha nyo. Bakit? Kasi ayokong mapahamak eh. Ayokong mag-fine eh. Nakita nyo mga kapatid. Pero para sa akin ba yun? Hindi eh. Hindi eh. Para yun dun sa gustong nakita nyo. Napapabuti ka. Bawal tumawid, nakamamatay, nakalagay. Huwag kang tumawid. Pag tumawid ka, mamamatay ka talaga dahil highway yan. Diba? Yun. Pag tumawid ka, pagka tumawid ka, hindi ka nga nasagasaan, pero huhulihin ka pa rin. Bakit? May pangil ang batas. Sino napabuti? Ikaw. Mahalaga yung parusa. Mahalaga yung hell. Pero hindi para sa atin yun. Kaya ang Diyos, hindi siya naglagay ng impyerno para panakot. Para yun sa dyablo at mga anghel niya. Pero syempre, pagka ikaw, hindi ka na talaga ma-repair, yan ang punta mo. Basurahan ka. Pinipilit ka pa nga eh. Habang ano ko to naalala ko yung baso ko nung ginagawa ko yung paksa dati. Sabi ko, yung baso, sabi ko. Ilang talagang may picture ako sa phone ko eh. Basag na yun, ilang pingas na yun, gamit ko pa rin hanggang ngayon. Ganun po kasi ako mag-ingat ng gamit. Hanggat magagamit, ginagamit ko. Hindi ako bibili dahil may bago lang na mas maganda, hanggat nagagamit. Kaya, alam nyo mga kapatid, ang mabuting binubunga nung pagkatakot sa Diyos. Kawikaan 9:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Karunungan, matututo ka. Nakakaunawa ka. Magiging sharp ka. Kita nyo leader ngayon ng MCGI. Purol. Walang karunungan. Wala kasing takot sa Diyos eh. Wala. Kaya nga, sabi nung alam niya yon. Sabi niya, kailan ba kasi magigising itong mga KNP na to? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi yan magigising. Yan ang tunay nilang kulay. Yan yung totoo. Bakit? Kaya nga, ikaw gusto mo nang lumabas eh. Na ngayon, lumabas na siya. Nung nag-uusap kami, ano pa lang. Ako nga hindi ko natiis yung kaipokritohan, kaya ako lumabas eh. Bakit hanggang ngayon nandiyan sila pinagtatanggol pa? Pinabablock pa tayo. Imaginein mo. Pinasasama tayo, hindi naman tayo masama. Hindi yan sa natutulog o yan ang tunay nilang kulay. Nakuha nyo mga kapatid? Yan ang tunay nilang kulay. Yung mga member, kaya nga magkaiba yung delusional. Huwag nyo masamain yung delusional. Hindi sila masamang tao. Hindi masamang word ang delusional. Ang delusional, condition lang yun ng isang tao. Dapat nga kinaawaan ang delusional. Bakit? Nakakaawa siya, hindi niya alam yung totoo. Pero itong mga KNP, nakikinabang yan sa church eh. Trabaho nila yan. Nakuha nyo? Kaya nga sabi ko, doon sa manggagawa eh. Ayun, sabi nga niya, tama eh. Oh. Sabi ko sa kanya eh, yan ang totoo nila. Magkaiba yan. Hindi kasama yung mga delusional sa mga nang uuto. Magkaiba. Kaya sabi ko sa kanya, malabong mangyari. Sabi nga ni Sid Kapulong, no, zero, none. Malabo. Huwag na kayong umasa. Sila yung mga leader. Sila yung mga nang loloko. Sila yung mga nang di-delusion dun sa mga delusional.
Yan, mga asong hindi makatahol, sabi ni Bes sa kanila. Hindi sinabing nagkatotoo sa kanila. Totoo sila yun. Hindi sa nagkatotoo. Parang eventually lang yung nagkatotoo eh. Hindi. Sila yun. Kung ganon. So may mga mapapahamak pala. May hell, hindi naman para doon yun sa tao. Eh, maraming tao nga, greedy eh. So, lumalabas ba failure ang Diyos, mga kapatid? Kung may mga mapapahamak pala. Basahin po natin. Mateo 7:13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Failure ba ang Diyos ngayon? Hindi failure. May mali kasi tayong pagkaunawa dyan, mga kapatid. So, basahin natin ulit. Sa 14 na. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. Eh Brad, konti lang kasi makakapasok sa langit. Kasi masikip yung daan eh. Ngayon, tanungin ko kayo. Ikaw ang Diyos ngayon. Pwede mo ba luwagan yung daanan?